Kaya minamahal kong mga kapatid, sana sa tuwing makikita natin ang krus ng Panginoon, maalala natin na itong kasalanang pinagdadaanan natin, anumang paghihirap na dinaranas natin, ipinahihintulot ito ng Panginoon hindi para pahirapan tayo, kundi para hanguin tayo sa ating mga paghihirap upang patuloy tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Alam ninyo, ang kasalanang mabigat na ating ginagawa, nagdudulot sa atin ng pagkalugmok at pagbagsak. Amen? Pansinin ninyo, lahat ng mga mabigat niyong kasalanan, hindi niyo makalimutan. Tama o mali? Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatampok sa krus sa banal. Sa Ingles ay Exaltation of the Holy Cross. At maaari din naman po nating i-translate bilang pag-aangat, pagbabangon, pagtataas sa banal na krus. Historically, ang pinagmulan po ng kapistahang ito ay yung araw na natagpuan ni Emperatriz Elena sa kanyang paglalakbay sa Jerusalem, yung krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa kwento, doon sa Kalbaryo na sinasabing ipinakong Panginoong Hesukristo ay naiwan ang krus, kasama ang krus na pinagpakuan sa dalawang magnanakaw. Nung nakita nila ang krus ng ating Panginoon o yung tatlong krus doon na nakabaon, inihiga nila sa tatlong krus na ito ang isang may sakit. Sa unang krus ay hindi gumaling ang may sakit. Kaya napagtanto nila ito yung krus ng isang magnanakaw. At noong inihiga nilang may sakit doon sa isang krus, gumaling ito sa kanyang karamdaman. Kaya nasabi nila, maaring ito ang krus ng Panginoon, pero maaari din namang ito yung krus ng magnanakaw na nagsisisi na isinama ng Panginoon sa paraiso. Kaya para makasiguro sila, yung krus na nung araw na yon din ay mayroon silang nakitang namatay at sinasabing itong patay na ito'y inilapit nila doon sa isang krus. Muli itong nabuhay. At doon nila nasabi na itong isang krus na natitira, ito na talaga yung krus ng ating Panginoon. Kung totoo man ang kwento o hindi, kung paano nila nasabi na yun ang krus ni Kristo, ang mahalaga ay, una, nagsumikap si Emperatriz Helena bilang tanda ng kanyang masidhing debosyon sa ating Panginoon. Nagsumikap siya na makita ang naiiwang alaala ng pagpapakasakit ng Panginoon at alaala ng kaligtasan nating lahat, ang krus na banal. Pangalawa, nananalig siya na hanggang sa panahon natin ngayon, ay buhay na buhay ang himala ng Panginoon, na kahit ang may sakit ay kayang pagalingin, ang patay
ay kayang buhayin. Pero pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ay yung kahulugan ng pagpapakasakit ng Panginoon hanggang sa panahon natin ngayon ay buhay na buhay. At ito yung mga narinig nating pagbasa ngayon. Anong ibig sabihin ng pagtatampok ng krus ng Panginoon? Pupwedeng hindi kayo makarating sa Roma kung saan naroon ang mga labi ng krus ni Kristo doon sa tinatawag na simbahan ng Santa Croce o sa Basilika ng Banal na Krus. Makikita ninyo sa isang lugar doon na nakatampok yung bahagi ng krus ng Panginoon. Bahagi na lang po dahil po kung saan-saan na napunta yung mga hibla ng krus ng Panginoon. At bilang nga po ng isang kardinal, kapag daw pinagsama-sama mo ang relikiya ng tunay na krus ni Kristo, makabubuo ka na daw ng isang mansyon. Dahil napakarami ho na nagsasabi at nagke-claim na meron silang relic of the true cross. Dahil may tradisyon din po na lahat daw ng nagiging obispo noon, binibigyan ng singsing ng Santo Papa, at itong singsing na ito ay merong, gasalubsob ng o hibla ng krus ni Kristo. Pero wala naman hong patunay doon na talagang nangyari yun, no? Kasi yun daw ang dahilan kung bakit hinahalikan yung singsing ng obispo dahil mayroon daw doon butil ng krus ni Kristo. Isang bagay lang sigurado ko kay Bishop Dennis po, wala. Hinahalikan natin yun bilang paggalang yung singsing ng obispo. But anyway, yun nga, hindi naman mahalaga na nandyan pa rin yung presensya ng totoong krus sa pinagpakuan ng Panginoon. Pero ang mahalaga din ay ito. Wala ka mang literal na hibla ng krus ni Kristo. Lahat naman tayo ay may pagkakataon na makibahagi sa krus ni Kristo. Amen po ba yun? Hoy, nakikinig pa kayo? Uulitin ko. Hindi man tayo magkaroon ng hibla man lang ng totoong krus na pinagpakuan kay Kristo, ang sigurado, lahat tayo pwedeng makibahagi sa krus ni Kristo. Amen po ba yon? Sapagkat ito yung unang-unang nawala sa mga Israelita, bagamat hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Sa unang pagbasa narinig natin, ano ang kasalanan ng tao sa Diyos? Siya'y nagmalaki, nagmainam. Matapos hanguin ng Diyos ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipsyo, nung sila'y nainip at bored na sila sa pagkain nila, nagreklamo sila sa Diyos, nagmalaki. Libre na nga yung pagkain kinakain nila, nagrereklamo pa. Sounds familiar, di ba? Binigyan ka ng buhay ng Diyos, binigyan ka ng hanap buhay, binigyan ka ng kalusugan, pero ilang beses sa buhay mo nagrereklamo ka pa. Dahil sa hindi lahat ng luho mo na ibibigay sa iyo. Tama? Kaya tandaan ninyo, kadalasan ng kasalanan ng tao ay pagmamalaki sa Diyos. Imbis na yung krus ang itampok, itinatampok natin ang ating sarili at tayo nagmamalaki. Katulad ng mga Israelita, libre na nga, pinagrereklamuhan pa. Buhay na ibinigay sa atin, libre, pero tayo ang nagmamataas at nagrereklamo sa Panginoon. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Nagrereklamo kayo. Sige, tingnan ko lang kung ano ang gagawin ninyo. Padadalhan ko kayo ng mga ahas na tutuklaw sa inyo at magiging sanhi ng inyong paghihirap at kamatayan. At dahil nga doon, maraming Israelita na kinagat ng ahas, nagkasakit at namatay. Pero gayon pa man, ang Diyos na siyang nagpahintulot na sila'y tuklawin ng ahas
at mamatay dahil sa ahas, magkasakit dahil sa ahas, maghirap dahil sa ahas, siya rin ang nagbigay ng solusyon. Siya rin ang nagbigay ng kaligtasan. Sabi niya kay Moises, gumawa ka ng ahas na tanso at ilagay mo sa isang patpat. Itaas mo at sino man tumingin dito ay maliligtas, gagaling at mabubuhay. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa at dyan inihahambing ng Panginoon ang kanyang pagpapakasakit sapagkat literal na ang krus ay ibinangon mula sa lupa, natampok sa harap nating lahat, sa harap ng mga makasalanan, sa harap ng mga taong nahihirapan, sa harap ng mga taong pinapagaling ni Jesus mula sa kanilang karamdaman. Sa lahat ng nagkamit ng kaligtasan dahil sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Minamahal ko mga kapatid, anong ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo at ng unang pagbasa? Hindi ba't dahil din sa kasalanan tayo'y nahihirapan? Hindi ba't dahil sa kasalanan ni Adan, tayo din ay nagkamit ng kamatayan? Na noon ay wala naman sa buhay ng tao. Hindi tayo namamatay, hindi tayo nagkakasakit. Noong nagkaroon ng kasalanan, noong tinukso ng ahas sa ilang o sa paraiso, sina Eva at Adan, nung kumagat sila sa tukso ng kasalanan, doon lang pumasok ang karamdaman at kamatayan. Kaya yung aklat ng Henesis ay pagsasalarawang muli ng kung ano ang nangyari sa paraiso. Ahas ang kinabagsakan ng tao, ibig sabihin, kasalanan. At ano ang naging kabayaran sa kasalanang ito? Si Jesus, ang bagong Adan, ang bagong tao. Kaya parang sinasabi sa atin kung paanong nahulog o kung paanong namatay at nagkasakit ang mga tao dahil sa mga ahas na ipinadala ng Panginoon. Hindi ba't ahas na tanso din ang naging solusyon at naging kagalingan nila? Hindi ba't ang unang ikinabagsak natin ay ang Adan na kumagat sa kasalanan? At ngayon, pinapaalala sa atin, ang anak ng Diyos, si Jesus, ang ating naging kaligtasan. Tao ang kinabagsakan, tao rin ang nagbangon sa atin mula sa kasalanan, ang ating Panginoong Jesus. Ahas sa ilang, naging ahas na tanso. Pinapaalala sa atin, kung nahulog tayo sa kasalanan, mula sa kasalanan, ibabangon tayo ng Panginoon. Amen? Kaya minamahal kong mga kapatid, sana sa tuwing makikita natin ang krus ng Panginoon, maalala natin na itong kasalanang pinagdadaanan natin, anumang paghihirap na dinaranas natin, ipinahihintulot ito ng Panginoon hindi para pahirapan tayo, kundi para hanguin tayo sa ating mga paghihirap upang patuloy tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Alam ninyo, ang kasalanang mabigat na ating ginagawa, nagdudulot sa atin ng pagkalugmok at pagbagsak. Amen? Pansinin ninyo, lahat ng mga mabigat niyong kasalanan, hindi niyo makalimutan. Tama o mali? Hoy, ang kasalanang ginawa ninyong mabigat, mahirap makalimutan. Tama o mali? Dahil una, kailangang hindi nyo makalimutan para yan ay lubos nyong mapagsisihan. Pero magtataka ka, kahit pagkatapos ng kumpisal at napatawad na yung kasalanan mong yan, hindi mo pa rin yan makakalimutan. Bakit? Upang ipaalala sa'yo na huwag mo nang uulitin yan. At panguli, habang buhay mo nang hindi makakalimutan yung kasalanan na yan. Bakit? Upang ipaalala sa iyo na mula sa kasalanang iyan, inihango ka na ng Panginoon. Kaya wag mo nang babalikan. Ang pagtatampok ng banal na krus o ang pag-aangat sa banal na krus ay paalala na tayo itinampok din ng Diyos mula sa pagkalugmok natin sa kasalanan patungo sa kaligtasan at dahil dito'y nakamit natin ang buhay na walang hanggan.
Kaya, sa tuwing makikita natin ang banal na krus, tandaan mo ang maraming pagkakataon na ikaw ay ibinangon niya. Tandaan mo ang maraming pagkakataon na ikaw ay iniligtas niya. Kaya sana, huwag din nating hayaan ang anumang pamamaraan. May mga nagsusulong ngayon, sinimula na sa pagtatanggal ng mga dekorasyon sa classroom. At sinasabi na isusunod na dito ang pagtatanggal ng anumang religious symbol sa loob ng mga classroom, sa loob ng mga ospital, sa loob ng mga gusali na pampubliko. Papayag ba kayo na tanggalin ang krus ni Kristo? Papayag ba kayo na dahil sa mga panukalang batas na nagsasabing kinakailangan ay maging neutral, maging patas, magkaroon ng equality ang lahat, ang simbolo ng ating kaligtasan, ang simbolo ng pagdating ng sibilisasyon sa Pilipinas, ang simbolo ng tinitingala nating pagbangon nating lahat ay tatanggalin sa lahat ng lugar at kakasuhan kayo kapag naglagay kayo. Papayag ba kayo na ang krus na itinampok ng Diyos ay pababagsakin ng mga tao dito sa mundo? Pagdasal natin na ang Pilipinas na natatanging Kristiyanong bansa dito sa Asya ay huwag pagmula ng mga ganitong panukalang batas. Patuloy nawang maitampok ang krus ni Kristo sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, higit sa lahat sa ating buhay. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.